ay sisilipin natin ang alaala at simbolo ng mga Pilipinong nasawi ang buhay dahil sa Death March dito sa Capas Tarlac Shrine. So mga kaponyo, pagkatapos natin mapuntahan ang dalawang tunnel sa Bamban Tarlac, ay dumiretso tayo rito sa may Capas Tarlac Shrine, kung saan dito makikita natin yung mga pangalan ng mga tao na kasama sa ginawang death march mula Bataan papunta dito sa Capas Tarlac. So samahan nyo ako at tingnan natin kung ano ba ang meron sa loob nito. Kahit dito pa lang, makikita natin na napakaganda na ng view. Dahil dito ay makikita natin yung pinakasimbolo o pinakasagisag nitong shrine na sobrang taas. So tara, pasukin natin, puntahan natin, lapitan natin at tingnan natin kung sino-sino ba yung mga nakasulat na pangalan dun sa pader na mga nagsakripisyo para sa ating kalayaan. So mga ponyo, bago natin mapuntahan yung shrine na para sa mga Pilipinong nag-death march mula Bataan papunta dito sa Capas Tarlac, madadaanan natin itong tinatawag nilang shrine para sa mga Amerikano na tumulong sa mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. So pasukin natin, tingnan natin kung ano ba ang meron dito. Tara. So well preserved naman yung area, napakaganda. Ayan, kita nyo naman na talagang na-maintain nila yung ganda ng mga halaman para sa mga bibisita. So hindi natin alam kung dito ba sa lugar na to may pumupunta na galing sa US Embassy. So ito, dito sa unahan natin, makikita natin yung isang altar na kitang-kita natin kahit sa malayo na mayroong nakasulat na mga pangalan. So puntahan natin, tingnan natin. Dito pa lang makikita natin yung history nung nangyari dito sa Capas Tarlac. So kung babasahin natin dito, ayan nakasulat dito, Capas Prisoners of War Memorial World War II Grave Site of USAF Paus. So yan, on this hallowed ground, thousands of USAF, Filipino, and American prisoners of war held captives in 1942 and 1943 dies of disease, starvation, and neglect. So, ang kinamatay pala ng ating mga kababayang Pilipino at mga Amerikano ay gutom dahil nga sa naglalakad sila mula Bataan hanggang dito sa Capas Tarlac. So ayan, dito makikita natin na nakasulat lahat. So in 1946, the United States and Philippines Armed Forces Grave Registration Unit started moving the remains of buried dead to the United States military. So mula rito, ang labi ng mga Amerikanong nakasama nating mga Pilipino ay dinala na sa Amerika. So ngayon, ito ay alaala na lang para malaman ng mga kababayan natin na dito sa lugar na to namatay yung mga Amerikano na kasama ng ating mga Pilipino na death march. So dito sa kabilang side, ayan, marami pa. So talagang kung gusto nyong malaman yung mga history at mga istorya na nangyari dito, nakalagay naman dito sa pader yan, nakalagay lahat, pati mga pangalan. So Filipino Prisoners of War Group, ayan nakalagay yung commander, General Guillermo Francisco, si Nemesio Catalan, adjutant, and historian na Fidel Ong Pauco. So makikita, mababasa natin lahat dito. Sobrang dami lang talaga. So mahirap basahin isa-isa. Napakarami. So dito sa kabilang side naman, ayan. Ito, meron pang nakalagay dito. Tara, puntahan natin. Ayan, in memory of Philippine Scouts who died in Camp O'Donnell between 17 April and 31 December of 1942. So napakatagal naman ito. The Philippine Scout created by a Congress of the United States in February 1901. Imagine nyo, 1901 pa yung Philippine Scout. Ito naman, para sa mga civilian na nakalagay, this memorial is dedicated to all those civilians of provinces of Bataan, Pampanga, and Tarlac, and commemorates the many men, women, and even children for their many acts of courage and compassion displayed toward the exhausted and the desolate Filipino-American. So, syempre, hindi lang naman mga sundalo ang nasawi nung panahon ng World War II. Marami ding mga civilian, mga kabataan, mga babae na nagbuhos din ng buhay dahil talaga nadadamay talaga sila. So, ito, para sa pag-alaala ng mga kababayan natin na pumanaw. So ito naman, in memory of Czechoslovak heroes who fought for liberty in the Philippines. So 1942 and 1944. Ayan, makikita natin yung pangalan. So ilan yan? Si Jan Sos
Pavel Foch. So, hindi ko alam kung bakit ganito yung pangalan nila. From 1942 to 1944. So, dito naman, ayan, napakarami. Oh, wow, sobrang dami. So, kung papansin niyo mga kaponyo, ang daming nakasulat. So, hindi natin ito maisa-isa. Ayan, napakarami. So, ito yung mga Amerikano na nagbuwis buhay dito sa Pilipinas kasama ng ating mga Pilipino. So, ang makikita lang dito is Battling Bastards of Bataan. Courage is quality, God has seen fit to dispense with the utmost care. The men of Bataan were his chosen favorites. Si Major General Edward P. King ng USA. So, kung makikita nyo, napakarami. So, kahit pangalan lang ang nakikita natin dito, mararamdaman mo talaga na yung mga Amerikano na tumulong at nagbuwis ng buhay din naman para sa kalayaan din ng Pilipinas. Ganito sila karami. So, hindi lang talaga Pilipino all the way and lumaban sa mga Hapon. Kahit papano, dito makikita natin, ito yung patunay na tinulungan talaga tayo ng mga Amerikano nung panahon ng World War II. Dahil dito, merong mga alaalang nakasulat, mga pangalan. So, sapat na itong ebidensya para masabi natin na talagang nung panahon ng World War II, tinulungan tayo ng mga Amerikano para din makamit din natin ang ating kalayaan. So, dito naman mga kaponyo, makikita natin itong nakasulat dito, in memory of the American dead, O'Donnell War Personnel Enclosure, 1942. So, yan. Ito makikita nyo dito, isang malaking krus na sumisimbolo sa mga nagbuwis ng buhay nung Battle of Bataan. Which is sila yung talagang nagdusa. Na-imagine nyo, naglakad mula Bataan hanggang dito sa Capas Tarlac. So, medyo malabo na yun nandito sa baba. Pero kung babasahin natin dito, in June of 1942, the Japanese authorities at the American side of the prisoner of war enclosure at Camp O'Donnell, 2 kilometers north of this site presented of the prisoners. So, 2 kilometers. Ayan. So, siguro ito yung haba ng nilakad nila mula dun sa Camp O'Donnell hanggang dito. So, hindi natin alam yung istorya. Pero ito, simbolo ng mga Amerikano na tumulong sa ating mga Pilipino. Okay, so mga kaponyo, bago natin mapuntahan din yung mismong shrine, nadaanan namin itong original na tren na sinakyan ng mga bilanggong Pilipino papunta rito sa Capas Tarlac. So tara, puntahan natin. So dito, kitang-kita nyo naman na nakalagay dito, ingatan natin ang strukturang ito para sa susunod na henerasyon. So talagang iniingatan nila. So ito, makikita nyo rito, ganito yung itsura nung sinakyan ng mga Pilipino, which is kung maalala nyo, sa history, siksikan sila sa loob ng tren at dito na sila nabawian ng buhay dahil sa gutom at sa sobrang init. Nagsiksikan yung mga kababayan natin Pilipino at mga sundalo. So dito makikita nyo talaga na sinauna pa rin talaga yung itsura. Walang nababago. Ayan, ito pa rin yun. So after ng ilang taon, maswerte tayo na nai-preserve at nandito pa rin itong tren na to. At ito ang simbolo ng pagsasakripisyo ng ating mga sundalong Pilipino noong unang panahon para lang makamit natin ang kalayaan. So, sa kabilang banda, ayan nakalagay, Death March, kilometer 108. So, sumisimbolo ito doon sa haba siguro ng nilakad ng ating mga Pilipino. At kung babasahin natin dito, ay nakasulat naman dito yung pinaka-history ng nangyaring Bataan Death March. After the Death March will claim and many lives, Filipino and American prisoners of war having walked 105 kilometers from Maribeles and Bagac, Bataan under intense April heat. Imagine nyo, April, sobrang init pag mga ganitong buwan, pero pinaglakad sila ng mga Hapon. Assembled in San Fernando, Pampanga and were loaded into boxcars. So ang boxcars sinasabi ay ito, kung saan nagsiksikan talaga sila. So nakalagay dito yung boxcar and many like it were used to transport Filipino and American prisoners of war. The defenders of Bataan and Corregidor from San Fernando, Pampanga to prison camps in Capas, Tarlac after a long march. Maswerte tayo na naabutan natin itong boxcar na tinatawag. So tingnan natin mga kaponyo, ikutin natin para makita natin yung itsura nitong boxcar. So dito makikita nyo, ayan, yung kahoy talagang sinauna, yan pa rin ang original na kahoy. At ito, ayan yung pinagkakabitan kung saan dito sinasabit yung anumang bakal o kadena para mahila itong boxcar na ito. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng kabuuan nitong boxcar na to. Napaka-historical kung iisipin nyo mabuti. Napaka-makasaysayan ng boxcar na to. Dahil ito ay sumisimbolo sa sakripisyo ng ating mga sinaunang Pilipino para
makamit natin ang ating kalayaan. So kung mapapansin nyo dito, ayan, halos sa sobrang kalumaan na, nabubutas na siya. Unti-unti, nagnas yung bakal. Nakita natin yung original na ideya ng isang tren nung unang panahon. Ganyang kalaki yung gulong. At yan, ito pa rin talaga yung original na bakal na ginamit. Kasi kung titingnan nyo, yan, halos manipis na sa sobrang katagalan na, naaagnas na at nauubos na yung bakal. Sobrang nakaka-amaze itong boxcar na to. Isipin nyo, nasa harap natin ngayon yung isang makasaysayang sasakyan na sumisimbolo sa sakripisyo at hirap na kung i-imagine yung mabuti, yung sigawan, yung pagod, yung hirap, yung gutom, yung uhaw, dito nila naranasan sa loob ng boxcar na ito. So sana pahalagahan natin yung ating kasaysayan. So hindi ko alam kung ito ba ay original pa rin, pero tingin ko original pa rin itong kahoy na pinagpapatungan ng pinaka-boxcar. Napakatibay ng mga sasakyan ng unang panahon. Sobrang init. Tingin ko sobrang init sa loob nito. So kaya nakalagay dyan, ingatan natin para makita ng ating mga kababayan at makita ng mga kabataan na bago sumisibol ngayon. Kahit ako, maswerte ako na ito. Nandito ako ngayon sa harap ng isang makasaysayang sasakyan na ginamit nung World War II. So mga ponyo, andito na tayo sa Capas National Shrine kung saan ito ay sumisimbolo sa mga kababayan at mga sundalong Pilipino na nagbuwis ng buhay dahil sa Death March kung saan dito ay pinahirapan sila ng mga sundalong Hapon. So explore natin, tingnan natin kung ano ba ang makikita natin ditong impormasyon patungkol sa nangyaring makasaysayang Death March na ito. So dito sa gitna, may makikita tayo na isang di man lapida or simbolo. So ito, ang nakasulat dito, "Distributed to the Filipino heroes of World War II was inaugurated by President Gloria Macapagal Arroyo." So medyo bago lang to na inialay ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang tawag nila dito ay Wall of Heroes Memorial. Sa harap nito makikita natin ang isang napakataas na parang tore. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang simbolo niya, pero amazing, napakaganda na talagang dito nyo lang makikita sa Capas, Tarlac. So tara, lapitan natin para makita natin dito at makakuha tayo ng impormasyon. Napakaganda, wow, sobrang taas. So dito yan, makikita natin dito, nakasulat dito, Capas Concentration Camp. Tinatag noong 1940 bilang Camp O'Donnell. Nagsilbing bilangguan ng mahigit na 40,000 kawal Pilipino at 9,000 kawal na Amerikano. So magkasama dito ang Pilipino at saka Amerikano. Nabihag na mga digmaan dumanas ng Death March. Humigit kumulang sa 30,000 ang namatay sa kampong ito. Sanhi ng sakit at iba yung pahirap mula sa Abril hanggang Hunyo 1942. Imagine nyo, kainitan nyo ng paglalakad nila. Sa isang hukay, ang mga nasabing bayani nakilala sa pangalang Capas Concentration Camp. Naging bahagi ng Clark Air Base Military Reservation makaraan ang ika-2 digmaang pandaigdig. Ibinalik sa Republika ng Pilipinas noong April 9, 1982. Pinahayag ng isang pambansang dambana October 9, 1991. So yan, binasa ko na po sa inyo lahat yung nakasulat dito para malinawan tayo kung ano ba talaga sumisimbolo itong lugar na ito. So kita naman natin, talagang napakarami. Imagine nyo, 40,000 na Pilipino and 9,000 na mga Amerikano. So yeah, marami pa dito tayong mababasa na mga development of Capas National Shrine. So ito, mga bago na lang siguro to. Pero kung titignan nyo dito at pupunta tayo sa gitna nito, makikita nyo yung napakataas na itsura nitong tinatawag nilang Capas National Shrine. Napakaganda. So hindi natin alam kung bakit ganito yung hugis na ginawa nila na nasa gitna nitong shrine na pinapaikutan ng mga may pangalang ng mga Pilipino. So ikutin natin yung paligid, tingnan natin kung ano ba makita natin. Tara, tinatabasan siya ng damo at na-maintain naman siya at para kahit sakali kung may mga pupuntang mga Pilipino na gustong makita at maalala yung sakripisyong ginawa ng ating mga sundalong Pilipino noong panahon ng World War II. So pupuntahan natin isang lugar kung saan dito nakalagay yung pinakabuod nito. Kasi kung titingnan nyo mabuti, napakaraming pangalan. Sobrang dami. Imagine nyo, 40,000 na Pilipino. Ito yung mga pangalan. So nakasulat dito yung 40,000 na Pilipino na sinasabi doon sa binasa natin kanina. So hindi natin pwedeng isa-isahin yan. Sobrang dami. Pero sa isang banda rito, merong isang part na nakasulat yung pinakabuod ng lahat ng nandito ngayon kung ano ba yung
sakripisyong ginawa ng ating mga bayaning Pilipino. So ito ay isang alaala para sa mga makabagong kabataan na sisibol ngayon, para at least hindi nila malimutan kung ano ba yung sakripisyong ginawa ng ating mga kababayang sundalong Pilipino. So ito, ayan. So official troop count on Bataan, April 30, 1942, 74,800 na Pilipino at 11,796 na Amerikano. So yan, sinasabi na yung mga Pilipino tropa na galing ng Bataan na nagpunta rito sa Capas Tarlac. So basahin natin mga kababayan, mga ponyo. So this memorial is dedicated to the brave men and women who defied the might of the invaders at Bataan Corregidor and others part of the Philippines during World War II. Thousands died in battle during the death march and while in captivity. Thousands more endured in human condition at the prison camp in Capas Tarlac. They suffered in the night so that their countrymen would wake to the dawn of the freedom. Yung sakripisyo nila at yung pagkasawi ng buhay nila, ito yung simimbolo at pumukaw sa isip ng ating mga kapwa Pilipino para talaga lumaban at para ipaglaban yung ating kalayaan. Imagine nyo, nagsakripisyo talaga sila. Tiniis nila yung paghihirap nila. Kagaya ng pinuntahan dito kanina na boxcar, na doon sila nahirapan, doon sila nasawi. So dito naman sa kabilang side, makikita naman natin dito yung Filipino taken to Capas from Corregidor. So ito, yung mga galing ng Corregidor na ito. Ayan, makikita nyo. 7,357 and the estimated death count camp on Donel is 21,000. So basahin natin to. These men were the flowers of our youth. They typified the courage and loyalty of our race. We can never forget them. We will never forget them. Their heroic sacrifice set a measures of fidelity to our flag and our institutions for this and future generations. So napakalalim, napakabigat basahin itong nakasulat dito. Ayan, nakalagay. So ang nag-ano nito ay si President Manuel A. Rojas, November 30, 1946. So dito naman sa baba makikita nyo estimated defenders who reached Capas. So sila yung mga nakarating. Estimated defenders who reached Capas is 45,000 na Pilipino, 9,000 na mga Amerikano. So talagang nagkaroon ng history na nagkasama talaga ang Pilipino at Amerikano at naghihirap sa kamay ng mga Hapon. So napakahiwaga at napakaganda nitong lugar na to. At kung kayo ang nandito, parang mararamdaman mo sa bawat letang binabasa mo dito yung paghihirap talaga nila. Dahil dito pa lang sa picture na to, ayan, kitang-kita na nadala-dala nila yung bandila ng ating bansa, Pilipinas. At yan, ganyan sila naghihirap para maglakad mula Bataan hanggang dito sa Capas Tarlac. So muli mga kaponyo, maraming salamat sa pagsama sa amin dito para muli sariwain ang ating nakaraan at ating kasaysayan bago natin nakamit ang ating kalayaan.